Meron pong dalawang kapastor ng microwave. Ang isa po rito ay sira, ang isa po rito ay good condition. Ngayon mga ka-repairman, paano malalaman kung sira ang isang kapastor ng microwave? Ayan, same value po sila. Pareho silang 0.75 microfarad. Ayan po, 0.75 microfarad. Ngayon po, kaya naging high voltage ito kasi 2,100 volts. Ayan po, AC. 2,100 volts AC. So yan po, no, kaya high voltage po yung ganitong klaseng kapastor. So yung mga ka-repairman, no, unang step bago kalasin, bago hawakan, kailangan nyo munang i-short. Baka may pondo po yan dahil nga malakas po siya. Ayan, so wala po siyang spark, ibig sabihin good po yan. Wala siyang pondo. So ngayon mga ka-repairman, no, paano pag-test dyan? Okay, gamit po tayo ng tester na analog X1K po. Ayan, favorite po natin, X1K. Tapos, isagad po yung potentiometer. Ayan mga ka-repairman, no? Ganito po yung pag-test. Tinan nyo po yung kamay ko. Tapos, tinan nyo po yung reading ng tester. Ayan mga ka-repairman, no? Sagad po siya. Kabila, ganun din yan. Ayan, sagad yung reading niya. So, ibig sabihin mga ka-repairman, pag ganyan po ang reading, ay sira po yan. Ayan, sira po kapag ganyan. Kapag hindi bumabalik, no? Sira po yan. Kapag naman walang reading kahit konti, sira po yan. Ngayon, ito po yung sira. Ito po yung good condition. So, ayan po, no? Tira niyo po yung tester. Ayan mga ka-repairman, gumalaw siya ng konti at bumalik ulit. Okay, isa pa. Ibaltat po natin. Ayan, gumalaw ulit. Isa pa. Tira niyo po yung tester mga ka-repairman, no? Tsaka yung pag-test ko. Ayan. So, normal lang po yung reading niya. Talagang ganyan lang po yung reading ng 0.75 microfarad. Ababa lang po yan. Ayan, no? So, ayan po. Ayan, mga ka-repairman, pansin niya, no? Hindi naman siya umaabot ng 1. Kaya nga po, 0.75 microfarad lang. So, hindi po umaabot ng 1. Tingnan niyo po yung tester, mga ka-repairman. Ayan po, hindi po siya umaabot ng 1. Ayan. Ayan, no? Ganun po ang pag-test ng kapastor po ng microwave na high voltage. So, ayan mga ka-repairman, no? Kapag po yung kapag po yung microwave, may power pero hindi umiinit, unang step nyo po, yung magnetron. Okay? So, mga hindi po nakakaalam kung paano mag-test ng magnetron, nakapost po sa aking video. Pangalawang step, kung kapag okay naman yung magnetron, ito na po yung check ninyo. Kalasin lang po yung isang terminal, yung sa kabila kahit wag na. Isang terminal lang po, tapos i-short nyo lang. Baka may pondo po yan. So, ayan mga ka-repairman. Thank you.